Hey, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, meron na lang po tayong sasagutin na tanong. Galing naman po ito kay Sir Idol Benix. So, si Idol Sir Benix ay na parang nahikayat o naengganyo nung mag-apply dito sa Japan. Kaso, yung kanyang ina-applyan sa agency ay parang construction worker lang daw ata yung hiring ngayon. So, ngayon parang nagbabalak si Idol Benix na mag-apply. Nagtatanong si Idol, ang tanong niya ay eto. Yan, ang tanong niya kung okay lang daw ba ang construction worker dito sa Japan, ha? Kasi yung daw agency niya ay tumatanggap naman daw kahit walang experience sa construction worker as long na kaya nilang magbuhat ng mabibigat. Ha? Ngayon, pagdating sa sahod, kung kumusta daw ang sahod, kumusta ang construction worker dito sa Japan. Ngayon, nagkataon, yung katapat ng kwarto namin ay mga construction worker dito sa Japan. So, tara magtanong kung paano nga ba ang trabaho ng isang construction worker dito sa Japan. Eksakto, yung isa kasi pauwi na ng Pilipinas. So, in-invite niya akong magpunta doon at kumuha doon ng pang-ulam kasi nagluluto siya eh. Si Denden kasi pangalan niya. So, almost isang buwan na lang ata si Denden dito and then uuwi na ng Pilipinas. Ha? Ngayon, syempre, dispedida bago umuwi ng Pilipinas. Yun naman talagang ginaugali. So, tamahan niyo ako. Tanungin natin kung paano yung construction worker na yan. Ayan, sakto. Masulo kayo sa nagluluto. Oh, ayan, oh. Denden. Diyan. When? Ayan, 5 years. Finish contract. Adati. Ayun na. Adati sagutin. Si gamit iti construction worker. Doon ay kasinsim mo. Yan, dalawa sila. At dalawa sila. Sir Benix, dalawa silang construction worker. So, ang tanong ni Sir Benix, ito. Pre? Si construction worker, kasunod trabaho construction worker dito, ikaw lang. Mahirap. Huwag ganon, depende. Mahirap. Kailangan to. Kailangan. Lakas. Lakas, tapos puso. Isip. Yun. Dapat matibay ang utak. Dapat matibay ka. Oo, kasi kung kasi dito kahit iyawan ka ng Japanese, kahit baka sabi sa'yo, dapat papasok dito, lalabas dito. Ganyan. Ano ba ibig sabihin ng baka? Ha? Baka. I love you. Bad words na. Ano daw ang masarap sa construction worker? Ang masarap sa amin sa construction naman, may time na mahirap, may time na madali. Hindi gaya sa factory na kung ano yung trabaho mo sa umaga, job to na yon hanggang matapos. Hindi gaya sa amin na pag maaga mo matapos yung trabaho, maaga ka din magpapahinga. Maghihintay ka na lang ng oras ng uwi. Pwede ka rin sa amin, pwede ka rin mag-uti ng 1 oras, 2 oras, basta tapos yung trabaho. Sa construction worker, paano bang Pilipinas? Nagpapala? Hindi. Paano bang trabaho ng construction worker? Depende. Meron yung mga dito kasi, meron yung mga ginagamit na din na machine. Hindi gaya sa Pilipinas na pala-pala. Buhat-buhat na pag construction worker, saan ba? Sa labas? Ay, sa labas ka. Nauulanan na kahan ka. Construction nga eh. Sir Benix, magaling ka kasi pasa ito. Construction trabaho nila. Sabihin mo yung kagandahan. Ano bang gusto mo marinig? Yung kagandahan ba o yung kapangitan? Yung una, yung kagandahan. Kagandahan, marami kang pera pag construction ka. Mataas ang pansamin. Mataas ang sahod. Tapos may bonus ka din na every 6 months may bonus ka na 4 na lapad. Wow, pag construction ka, no? Construction ka. Pero depende din sa company yan, kung yung company mo mabigay o hindi, gano'n. Pag yung mahirap, ano ang pinakamahirap mong naging trabaho sa trabaho niya sa construction? Ang pinakamahirap sa construction kasi sa labas ka, yung lamig, init, tapos ulan, gano'n. Yun naman yung advantage ng factory worker kasi yung factory worker sa loob lang. Sa loob ka lang ng hindi ka naulanan, hindi ka naarawan. Pero sa construction talagang pag mahina talaga yung immune system mo, mahina yung mo. Pwede bang kanyon? Pwede bang
Pwede bang pag halimbawa umuulan, malamig, pwede bang bukas na lang ano? Ay, hindi pwede. Pwede bang magpaliban ng oras? Wala sa Japan ng ganun, hindi gaya sa Pilipinas na pag umulan na silong tayo ganun. Ay, hindi pwede dito 'yon. Diretso talaga. Diretso talaga. Mainit malamig. Mainit malamig. Kaya dapat pag pumunta kayo dito, handa ka. Ito yung bansa na mas marami yung trabaho kaysa pahinga. Ganon. Kasi sabi nila, wala daw siyang experience, okay lang. Basta Oo, basta kaya mo yung trabaho. Oo. Basta kaya mo yung trabaho. Kung pwede ka dito, basta mapatunayan mo talaga na kayang-kaya mo kasi merong exam na kondin dyan, parang mag-i-exam ka din. So, mag-i-exam ka din pag susubukan din yung kan mo, kung ano yung mga natututunan mo, ganon. Pag nabagsak ka doon sa exam na yon, may posibilidad na mapauwi ka, ganon. Sabi nila yung construction worker, para bang mahirap mahirap ng trabaho, yung bang sa gamit? Ay, sa gamit. Mga ginagamit, marami daw. Oo. O parang hindi ka lang sa Pilipinas, sa bahala lang, semento lang, halo-halo na. Dito iba. Dito iba, may mga machine na ginagamit. Mahirap i-memorize o mahirap i-operate, parang pero pag hindi gaya sa Pilipinas na pag may kulang ka ng gamit, kinabukasan mo palang makukuha. Hindi dito, pag may kulang na gamit, pumunta ka lang dito sa mga convenient store dito, meron na agad yung mga home center na ganon. Hindi kaya sa Pilipinas na pag may gamit kang hindi dala, hindi ka na makakapagtrabaho. Dito, pwede ka pa rin magtrabaho, bumili ka lang. Pera lang kailangan. Yun. Paano pag-absent ka? Paano pag gusto mong absent, ayaw magtatamad ka sa construction worker? Mayroon naman tayong tinatawag sa Japanese na leave pay. Yung yokyo. Yokyo. May kapalit ka, pwede naman siguro yun. May kapalit ka doon. Basta magpaalam ka lang ng before ka mag-absent, magpaalam ka ng mga 1 week. So, yung edad? Yung edad ng... Yung age limit sa construction worker? Hindi kalimitan kasi sa Japan. Ang kinukuha talaga dito, sa pagkakaalam ko, kinukuha dito yung nasa... Sa amin, 35 eh. 35. Sa construction kasi mas bata. Ang gusto nila mga 25. Mas ganon. Mas 25, 30, ganon. Hindi na sila kumukuha ng 30 above kasi parang mahina na sa trabaho yung tingin nila. Mabigat kasi yun, mabigat buhat. Talagang lakas ng pangangatuan, no? Pero ito pinakalas. Ano na yan? Dating sa sahod. Ay, sa sahod, okay. Para kang sumasahod na engineer dito pag nandito ka sa Japan. Basic, no? 70, kaya? Kaya. Kaya, lalo pag may overtime. Pag may overtime. Pero nakadepende pa rin sa company na papasukan mo. Meron yung mga company dito na nasa 40 to 50 lang talaga yung basic nila. Para naka-fix. Naka-fix na sila, lalo na pag walang OT. May gano'n palang construction, may naka-fix at mayroong arawan. Gaya ngayon, may mababa ang palitan ng yen. Kaya ba naka-fix kayo? Per hour kami. Per hour. So ibang naka-fix, ibang per hour, no? Mas magandang per hour. Mas magandang per hour. Pag marami kang trinabaho na oras, mas marami kang perang masasakot. So, nakadepende pala sa mga pasukan mo kung per hour ko naka-fix ka, ano? Oo, ganun yun. So, magkano pinakamaliit mong sinahod sa pagiging construction? Pinakamaliit? Nung 18 days ko, nung unang-una pa lang pero mataas pa kasi palitan nun eh. So, 45, 46 pa? 45, 46 pa nun eh. At pag maraming yaso, may kamo dun sa Oo, ay yaso. Ngayon pag maraming yaso, may sumahod pa rin ako ng 12 eh. Convert mo sa kanya. Hindi 50? Nandun. Tapos yung pasok ko, 18 days. 18 days. Ayun yung pinakamaliit? Pinakamaliit yan. 50. Hindi parehas ang factory. Pag factory kasi talagang pag nagay eh. Yung isang linggong walang pasok. Pag yung pinakamalaki, pag pinakamalaki, magkano pinakamalaki yung sinasahod sa construction? Ganito lalaki yung katawan mo pag construction. Ayun ang dating payat. Nagkukubra na yung katawan mo. O yung pinakamalaki yung sinasahod mo, magkano? Pinakamalaki, sakto lang eh. Abot ng 100? Hindi naman. 80, 90.
Nasa 19 lapad lang yung pinakamataas namin dito eh. 19 lapad. Si Pinsan. Ayun, may meron nagtatanong si bisitata ni Idol din. Kasi kagaya na yan. Nag-aanda siya para sa despedida. Dahil ilang buwan ka na lang? Isa na lang? Linggo na lang? Kung na lang, 6 days na lang. Isang linggo na lang. So, anong masasabi mo sa 5 taong mong experience dito sa Japan bilang isang construction worker? Okay naman. Nakaka-proud, di ba? Nakaka-proud kasi hanggat mayroon kang goal sa buhay talaga, kahit anong hirap ng trabaho, nagagawa mo pa rin talaga. Nagbibigay mo, no? Nagbibili mga gusto mo. Dapat pag nandito ka sa Japan, wag kang magrereklamo, wag mong gagawang magreklamo. Talaga. Kasi trabaho kung trabaho lang. Trabaho yung pinunta mo dito, hindi magreklamo, ganun yan. Huwag mo gayahin yun nandun. Yan nandun sa labas, yan. Si Para Jason? Oo. Bayad naman si Para Jason, ha? Sige na, babay na. Salamat ha, dahil ayan, Sir Benix, yung pong paliwanag namin, sila po talaga ang makakatulong. Hindi ko po kaya sagutin yung tanong mo, kaya pinunta ko si Idol din dahil pauwi na rin siya. So, kabilis, 5 years. So ngayon, meron siya up and down na bahay, ha? Up and down na yan, hindi pa tapos. At least, di ba, meron siyang up and down. Ngayon, yung mga construction worker na naglalang ang trabaho, naglalang lang. Huwag yung nilalang. Huwag yung lalangin ang construction dito, ang taas ng sinasahod. Oo, yan sinasabi ko eh. Huwag yung nilalang ang construction worker dahil kahit sang bansa hindi man ang construction worker at napakalaki ng sahod. Ha? So, yun lamang po. At nasagot ni Idol din yung tanong Sir Benix. So, hanggang sa muli. Salamat. Hingi pa ko ng ulang ko eh. Bibawalon ako. May pasok kasi ako. Thank you.